So, after namin pumunta dun sa parke, naghanap lang muna kami ng makakainan kasi gutom na naman ang buntis. At saka yung asawa ko, tingin ng tingin siya dito sa sasakyan na to kasi ito yung sinasabi niya sa akin na gusto niya bilhin dati. Pag andito na daw kami sa China kasi sabi ko, wag na kasi manganganak pa ako at saka gusto ko munang umuwi ng Pinas dahil gusto ko doon manganak. Nabubulol ako kasi hindi ako masyadong marunong Tagalog. So, after that, naghanap kami ng kainan at saka may dadaanan kaming seafood market. At saka mukhang masarap siya kasi may grilled na siya, may hot pot pa. At saka may mga luto na rin siyang pagkain. So, ayan, sabi ko sa asawa ko dito na lang kasi luto na diretso dahil gutom na rin ako at marami akong mapagpipili ang pagkain. Ayun, may mga scallops siya, may mga shrimp, at saka ang dami talagang seafood kasi yung mga Chinese mahilig talaga sa seafood. So, ayun, may mga buhay pa siya, no? Kaso hindi ako mahilig sa seafood masyado. Pa konti-konti lang. At saka medyo pricey din siya, but worth it naman kasi marami kang mapagpipilian at marami ng lutong mga pagkain. At kumpleto na siya. May mga dessert din. Ice cream, vegetables, and fruits. May mga drinks na din siya. So, tsaka yan may nakita kong ice cream. Pero yung asawa ko nakabantay sa akin, no? Just Lord. Sobrang higpit yun sa akin sa pagkain. Binabantayan niya talaga ko. Inaalaw niya akong kumain sa labas. Pero tinitingnan niya lahat kung ano yung kinakain ko. Minsan nga siya pa yung kumukuha ng pagkain ko. Kasi pinipili niya lang yung pwede kong kainin sa bawal kong kainin. Dahil sobrang OA talaga to, no? Ang higpit sa akin pagbuntis ako kasi inaalala niya lang daw yung kalusugan ko at ng baby namin. At hindi na ako makapag-react kasi sobrang 24 hours talaga siyang nakatingin sa akin. No, binabantayan niya ako. Minsan nga hindi niya na ako pinapababa sa kwarto kasi dinadalhan niya lang ako ng pagkain sa kwarto kasi ayaw niya akong paakyat baba sa bahay namin kasi baka daw madulas ako. Sobrang OA at saka grabe mag-alaga yung Chinese pagdating sa mga anak nila, lalo na pag sa asawa pagbuntis. Gagawin ka talagang reyna. Kaya nga kahit may trabaho siya, uuwi siya agad-agad, hindi na siya pupunta pa sa mga kaibigan niya kasi iniisip niya yung anak niya dito sa bahay. Baka sino daw nag-aalaga. At saka baka kargahin ko daw. Hindi daw pwede. Baka mabinat daw ako. Ang arte, grabe. By the way, Bisaya pala ako, kaya nahihirapan ako masyadong magtagalog. Kaya para minsan ang OA kong magsalita kasi nabubulol ako. At saka pag nagtatagalog ako in person, talagang may accent siyang Bisaya. Ito yung mga luto na nilang pagkain, mga gulay, seafood at saka pork. May mga ginagawa ding fresh lumpia, steam na mga tofu, kaso hindi ako kumakain ng tofu. Tsaka hindi ako makakain ng marami kasi bawal akong mabusog. Kasi pag nabusog ako masyado, sumasakit yung tiyan ko, no? Lumalaki siya lalo. So, ayun yung anak ko, pinapakain niya. Tsaka hindi na ako nag-video na while kumakain ako kasi ang pangit ko na nga, ang taba ko na. So, ayun yung anak ko na lang. Grabe. Habang kumakain siya, nanonood pa talaga siya ng Cocomelon kasi pag hindi namin siya mapagbigyan, tumatayo siya. Pumupunta siya kahit saan kaya nililibang na lang namin. Binibigyan namin siya ng Cocomelon while he's eating. So, ayan, after namin kumain, gusto kong dalhin siya sa playground. Gusto kong paglaruin siya. At saka yan, sobrang takot talaga siya sa elevator. I don't know why. Pag nakikita niyang papunta na kami sa elevator, tatayo talaga siya at sisigaw kasi ayaw niyang sumakay ng elevator kasi natatakot siya. So, later, dadalhin lang namin siya dun sa baba. Paglaruin namin siya.